Warship radar na tinaguri ang pinakamakapangyarihang radar sa buong mundo kasalukuyan ngayong ginagawa ng mga siyentistang Tsino. Gagamitin umano ito ng Chinese Navy upang masinsinang mabantayan ang mga ginagawa ng US military. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, madalas pong nagkakaroon ng restriction ng ating mga video lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Ayon sa South China Morning Post na nakabase sa Hong Kong mga kapatid, ang China ay kasalukuyang nagde-develop ng isang radar na mayroong pambihirang saklaw na sinasabing magbibigay ng malaking bentahe sa Chinese Navy laban sa kanilang mga kaaway. Base sa mga siyentipiko na kasangkot sa naturang proyekto, kapag ang isang Chinese warship ay nilagyan ng ganitong sistema ng radar, magkakaroon ito ng kakayahang mahagip ang mga ballistic missile sa layo na hanggang 4,500 kilometers. Ang detection range ng radar na ito ay halos katumbas ng geographical span sa pagitan ng Southern China at Hilagang Australia. Ibig sabihin kung mayroong ganitong radar ang mga barkong pandigma ng China, nasa Australia pa lang alam na nila na mayroong pinapalipad na ballistic missile. Maliban dyan, ibinunyag din ng mga mananaliksik na Tsino na ang sistema ng radar ay maaring makadetect ng maraming mga target sa loob ng 3,500 kilometers na range. May layo itong humigit kumulang na tumutugma sa distansya mula China hanggang Guam kung saan naroon ang ilang mahahalagang base militar ng Amerika. Ang warship radar na ito kapatid ay sadyang ginawa ng China upang magkaroon ng malaking bentahe ang kanilang mga barkong pandigma dahil di umano sa pagtaas ng presensyang militar ng US sa Asia na nagiging dahilan naman sa mas mataas na posibilidad ng mga komprontasyon. Hindi po tulad sa karamihang mga warship radar na nililimitahan ng mga power requirements at may mga range lamang na ilang daang kilometro. Ang bagong radar na ito ng Chinese Navy ay sinasabing nalampasan nila ang balakid na ito at ginagawa itong angkop para sa mas bagong barko na nagtatampok ng mga electric propulsion system. Dagdag pa ng China mga kapatid na ang new generation active phase array radar na ito ay binubuo ng isang pambihirang bilang ng mga transceiver na tinatayang nasa libu-libo ang bilang kung ikukumpara sa mga conventional radar devices. At ang bawat transceiving array unit sa loob ng radar system ay maaring gumana bilang isang independent radar na may kakayahang magpadala at tumanggap ng mga signal. At kapag nagtutulungan ang mga unit na ito, makakabuo sila ng makapangyarihang pulse electromagnetic signal na umaabot ng hanggang sa 30 megawatts ang lakas. Ang ganitong antas ng kapangyarihan ng isang radar mga kapatid ay may potensyal na magambala at hindi paganahin ang mga electronic system ng anumang umiiral na barkong pandigma. Sinabi rin ng mga scientists sa Beijing na ang pag-install ng 30 megawatt radar sa isang battleship ay dating itinuturing lamang na isang science fiction. Ngunit dahil umano sa lumalaking aktibidad ng militar ng US sa Asia, ang China ay labis na na-pressure na bumuo ng mas advanced na mga radar para sa mga barkong pandigma nito. Nilayon din daw ng Chinese Navy na talagang gusto nilang magkaroon ng mas matinding warship radar upang sugpuin ang US sa South China Sea. At kung matagumpay na nila itong mailalagay sa kanilang mga barko, walang dudang mas mapahusay pa daw ng China ang kanilang mga puwersang pandagat. At maliban dyan, dahil sa radar na ito, mabibigyan din umano ang Chinese Navy ng early warning at detection at mas mapapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtatanggol sa kanilang mga teritoryo. Matindi talaga kapatid ang ginagawang pagpapalakas ngayon ng puwersang militar ng China. Katunayan, ngayong 2023 ang kanilang military budget ay umaabot na sa lumalagapak na $225 billion. Tumaas ito ng 7.2% kung ikukumpara noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, hindi lang po matinding radar ang ginagawa at dinedevelop ngayon ng Chinese military. Mayroon din silang bagong long-range hypersonic missile na maaring lagpasan ang mga air defense ng Amerika. Ayon sa Daily Intelligence Update mga kapatid, ang mga hypersonic missile na ito ng China na kanilang tinatawag na DF-27 ay nakadesenyo sa mga malalayong target at nagtataglay ng mataas na posibilidad na makapasok sa US ballistic missile defense. Sinabi rin sa report na noong nakaraang taon ay nag-deploy ang PLA ng mga bersyon ng bagong missile na maaring umatake sa mga target sa lupa at mga barko. Hindi na po talaga nagpapaawat ang China kapatid, mukhang malakas talaga ang kanilang determinasyon na kunin ang mga teritoryong kanilang inaangkin. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang puwersang militar. Ang mga bagong sandata na kanilang ginagawa ngayon ay kanila iyang pinahusay upang matapatan ang napakalakas din na puwersang militar ng Amerika na siya lamang mas mayroong kakayahang mahadlangan ang kanilang pagnanais na magpalawak ng mga teritoryo. Hindi na po nakikinig ang mga Tsino sa kahit anong legal na pakikipagnegosasyon o pakikipag-usap kung saan mas pinapakita pa nila ang kanilang pagiging agresibo na animoy sinasabi nila sa kanilang mga sarili na walang sino mang bansa ang makakapigil sa kanilang pagnanais. Galit na galit sila sa Amerika sapagkat palagi na lang daw
silang pinanghihimasukan ng mga ito. Wala naman daw silang hangad kundi ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ngunit ang malaking problema, paano nga magiging mapayapa ang lahat kung sila mismo ay kanilang nilalabag ang internasyonal na batas ng dagat? Matagal nang mayroong tensyon ang China at Amerika mga kapatid, ngunit sa panahong ito ay mas lalo pa itong nagiging mainit. Sa mga nagdaang araw, makailang beses nasangkot ang Chinese military sa panghaharas sa mga eroplano at barkong pandigma ng US na hindi naman tuluyang nauwi sa madugong komprontasyon. Batid po nating lahat kung ano ang kakayahan ng Amerika pagdating sa digmaan. Maraming beses na silang nasangkot sa mga matitinding labanan ng mga bansa, samantalang ang China bagaman hindi pa dumanas ang bansang ito ng isang malawak na digmaan. Ngunit hindi rin natin may pagkakaila na sa panahong ito ay sagana na rin sila sa marami, makabago at labis na nakakapinsalang mga sandata. Hindi po biro kapatid ang epekto ng isang digmaan, kaya naman dalangin po nating lahat na sana ay umiral pa rin sa puso at isipan ng mga sakim na lider kung ano ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa topic na ito?